Magandang umaga. Mhm. Ah, sh- uh, Hahagilapin natin si Alin Tutan at of course, ito na naman tayo para patunayan yung kiniklaim na naman ni Makagago na meron daw hearing nung uhuging vlogger na may hearing daw siya ako sa 24 ay wag ko kayong magpapaniwala ron. Oo, yun o ay malaking kalokohan niya. Magsasayang lang kayo ng resources. Yung resources nyo tipirin nyo na lang at ipambili ng kung ano man. O kaya naman kung talagang marami kayo resources, bakit di kayo bumili ng bigas? Ipamigay nyo dyan sa kapitbahay nyo na nahihirapan. Di sa ganung bagay nakagawa pa kayo na mabuti, di ba? At saka tignan nyo mabuti yung iniidolo nyo. Tingnan nyo muna kung may napatunayan na ba. Actually, kahapon may mga nakita akong kumakalat na video, pinadala sa amin, pinadala sa akin, pinadala kay Casper, pinadala sa buong team namin, na doon ko lang nakita kung gaano pala kababoy ang isang uhuging vlogger na Makagago. Oo, naglabas ka ng utin Dati daw niya followers mo. sa dati ba ya? Naglabas ka ng utin sa internet. Hindi mo ba alam na pati bata nakakapanood niyan? Di ba? Okay lang sana yung bunganga, pero physical, lumalabas yung tunay mong pagkadorobo. Oo. Hindi ko alam kung ikaw ang may sakit sa utak o ano ba, di ba? Nagfi-feeling kang na strong, nagpe-pretend kang malinis, nagpe-pretend kang righteous, pero contradict dun sa mga ginagawa mo. Walang repentant, Makagago. Wala. Oo. Paanong nagko-contradict? Unang-una, bastos ang bunganga mo, bastos ang pagkatao mo, balasubas ang bunganga mo. Bunganga pa lang yun, ha. Pangatlo, masasabi ko ikaw ang hari ng mga dorobo. Oo. Bakit? Nag-endorso ka ng peking abogado, nag-endorso ka ng peking law firm para baka budol ng Pilipino. Ano pa? Nasa paligid mo, self-confessed scammer, swindler, fake lawyer na may warrant of arrest at puganting kriminal talaga. Tapos nakapaligid pa sa'yo yung swindler na nagmumoonlightning na pudguro at saka yung mga stooges mo. So, yung masasabi ko, ikaw ang hari ng mga dorobo. Tapos pangatlo, nakita mo ba yung sarili mo nung naglabas ka ng tite sa internet? Nakita mo ba? Subukan mo panoorin na makita mo yung sarili mo, di ba? So sa pagkakataong ito, parang akala ko naman madadagdagan pa yung kasikatan ko sa'yo. Ang mangyayari pala, ginagamit mo ko para mas lalo ka sumikat, mas lalo ka pa magkapera. Ayun ang totoo nun. So napagtanto ko, since may kaso na tayo, magpo-focus na lang ako sa mga kaso mo. Gano'n na lang. Magpo-focus ako sa mga kaso mo at sa mga kasong isasampa ko pa sa'yo, at titiyakin ko na lang, paglalaanan ko ng pansin yan para maipakulong kita. Pero sa tingin ko, wala na ako dapat i-content sa'yo. Wala naman na ako sisirain sa'yo kasi emotionally, wasak ka na. Physically, durug na durug ka na. Di ba? Financially, I don't think so na kaya mo pa.
Di ba? Sa kabilang banda, baka ako na nga yung wakas mo. Oo. Ginusto na siguro ni Lord na magkabanggaan tayo para mabigyan ko ng hustisya yung mga taong winalangya mo. Yung mga vlogger na winalangya mo na nananahimik. Yung pagsira mo sa buhay ng bata. Yung pangbabastos mo kay Maxine. Yung paglapastangan mo kay Francis Macalona na namayapa na. Yung pagmura mo kay Lord, yun talagang ano yun, may balik talaga yun. Oo. May balik talaga yun. As in may balik. Oo. Tapos nakita ko pa kahapon, actually kahapon ko lang yung nakita. Grabe pala, no? Grabe pala ang attention seeker mo. Akalain mo physical, naglabas ka ng burat mo sa internet. 'Di ba? Di ba? So, tapos eto pa, yung nagmumoonlightning na pudguro. Oo. Yung nagmumoonlightning na pudguro ay isa pala itong bayot. Oo. Nagpe-pretend na guro. Ang totoo pala nito, tagapunas lang pala siya ng puwet. Hindi ko naman nilalahat. Oo, ang trabaho ng caregiver, marangal yan. Pero yung caregiver ka na, tapos nagmumoonlightning ka pa as food guru para makapanira ng tao, abay, masira ang pagbumuka mo noon. Oo. Nagpe-pretend kang lalaki, bayot ka pala. Parang apakahirap noon. Di ba? Pero mo, nagpe-pretend kang lalaki. May pasip-pasip-patiko ka pa, romantiko ka pang nalalaman, bayot ka pala. Di ba? Di ba? So, Aling Susan, be ready ka na rin. At nga pala, mag-ready ka na, Aling Susan. At pagtutuunan na kita ng pansin. Ikaw na pagtutuunan ko ng pansin. Tapos syempre, i-amend ng mga abogado ko yung ating sinampang kaso na may include na lahat ng mga pangalan nila. Sa bagay, ito namang si Yulen Budol ay nakalagay naman sila doon sa alias, sa mga aliases, John and Jane Doe. Syempre, shout out sa mga kapakshit natin dyan,
Mabuhay kayong lahat. Ito si Mr. Cadaver. Ito yung masipag magpalipad. Norms, punching bag ka kay Nico David. Ganun ba? O yan baka sabihin mo, Cadaver, di ko binabasa yung comment mo ha. Alam mo, sayang yung 50 mo. Ilagay mo nila yung tunay mong pangalan dyan, ma-shoutout pa kita. Papasalamatan pa kita. Diba? Alam mo, hindi na uubra yung Laong, Norman, hindi na ubra, FLM, hindi na ubra yan. Kahit sabihin mo, Barabas pa yung pangalan ko, tanggap ako ng tao. Tinanggap ako ng tao, hindi dahil sa palang ko, hindi dahil sa pagtulong ko sa kanila. Kaya hindi ko maipagawa tong mukha na to kasi sikat na sikat tong mukha na to. Pogi. Di ba? So, ngayong umaga, ayun lang, sinabi ko lang sa mga kahombre ni Makagago na huwag na kayong magsayang ng oras. Oo. At dapat halatang nuknukan ng kasinungalingan yung inyong idolo. Siguro natatakot na baka lumutang ako. Siya lang ang may hearing. Dahil manunumpa siya ng kanyang affidavit. Mr. Cadaver, shoutout uli. Pero mo pa 50-50 ka dyan. Marami ako niyan, Norms. Waiting kami, magbago ka. Anong pagbababa ang gusto mong gawin ko? Yun ang tinatanong ko. Sabi niya, Jerome, shout out ST Engineering Boys dito sa Singapore. O shout out ST Engineering Boys dyan sa Singapore. Anong pagbabago ba gusto mo? Gusto mo ba maging maramot ako? Diba? Gusto mo ba na instead na nag-iisip ako ng tama para sa kababayan ko, mag-isip ako ng mali para sa kanila? Diba? Anong pagbabago ba gusto mong gawin ko, Cadaver? Sabihin mo. Baka madala natin yan sa masarap na pulutan at saka konting inuman. Di ba? Anong pagbabago ba ang gusto mo? Di ba? Nangi-scam. Baka yan ang gusto mo sabihin baguhin ko. Aba, sino ba ang in-scam ko sa mga panahon na to na nakalaya, mula nung nakalaya ako? Sige nga. Mula nung nag-social media ako, sige, sino bang in-scam ko rito sa social media? Isip ka mabuti. Ako ba, ay nakita mo ba ako na naglabas man lang ng titi ko o personal kong ari sa internet? Anong pagbabago ba gusto mong gawin ko? Meron dito. Shout out natin. Shermac TV. Sherman TV. Shout out sa'yo, Sherman TV. Yun ang tinatanong ko sa'yo, anong gusto mong pagbabago ba, Mr. Cadaver? Sige na, sabihin mo. Baka naman kaya natin gawin. Anong pagbabago ba ang gusto? Tinatanong kita, anong pagbabago ba ang gusto mong gawin ko? Diba? Akin na nga yung Casper, yung charger na Meron bang dyan, power bank dyan? Sige na, anong pagbabago ang gusto mong gawin? Yung sinasabi mong pagbabago. Hinihintay kita. Baka sakaling tayo magkasundo na ngayon. Yung isa. Anong pagbabago? Baka pwede mo nang i-share sa akin yan. Sige. Sabihin mo, baka tayo magkasundo. Franz Zin Ubalde. Shout out. Mamaya ako magsha-shoutout ha. Boss, FLM, just a question. Pwede ba mag-withdraw sa power bank? Sanayang mo yung tanong. Pero sige, kanina ka pa type ng type dyan. Sagutin ko na yan.
Oo. Pwede ka mag-withdraw sa cellphone mo. Ganon. Pwede. Mag-withdraw ka ng power, papunta naman do sa battery ng phone mo. Pwede. At meron nga palang may bangkong power bank. Oo, meron. Kaya pwede. Oh, si Mr. Cadaver ba to? Oh, Mr. Cadaver. Sabi niya, tama na panggagancho mo. Norm, suportahan ka namin. Maging totoo ka lang sa mga gaya ng sabi ni Makagago. Nakakatawa ka naman eh. Pwede ka maging comedy. Legit, no joke. Eh, ikaw naman. Sino ba ginaancho ko? Papuntay mo sa NBI. Kung meron. Pagsampahin mo ng kaso. Oh, nagpapaniwala ka kay Makagago. Gago nga yan eh. Hindi mo ba nakita na naglabas na titi yan? Nakakita ko kahapon. Hindi mo ba napansin na sa lahat ng sinabi niya sa akin, wala namang totoo? Anong gancho? Sino ginancho ko? Maglabas ka ng ginancho. Lahat ng mga in-interview niya, puro mukha suso eh. Di ba? Bakit di sila maglabas ng ebidensya? Na sila yung ginancho ko sila, mag-complain kaya sila. Pwede naman. Di ba? Nung nakakulong ako, maraming tumulong sa akin. Totoo yun. Pinasalamatan ko yun. At sinabi ko na pagka ako'y nakabalik, I'm going to help them. Pero yung sasabihin mong ginancho ko sila, parang walang ganon. Bakit di mo nalang pagreklamuhin? Puta, 8 taon na yung panggaganchong ini-issue nyo eh. Ni isa naman walang napatunayang nagancho ah. Oh. Diba? Ang mga scammer, nakukulong agad dyan. Scammer nga eh. Diba? Ano naman ang ini-scam ko? Sige, go ahead. Oh, ikaw naman Mr. Cadaver eh. Diba? Oh, idolo nyo si Makagago. Siyempre, maniniwala kayo sa sinasabi niya. Nakita nyo ba yung panic ko? Kung ako ba ay scammer, 3 taon, 7 buwan ako sa loob ng kulungan. Wala naman nagsampa sa akin na ako ng scam. Bakit di nila ako sinampa? Nasa kulungan na ako. Di sana, dinagdag na nila yung kaso na scammer. Wala naman akong kasong scam. Alam mo ba kung ano yung mga kaso ko na isinampa? Oh, sinampahan ako ng inciting to sedition. Oh, sinampahan ako ng inciting to sedition in relation to rebellion. Meron akong dinidig na kaso na human trafficking. Meron ako economic sabotage, may anti-alias law, may anti-passport law, sa damakmak na bawsi, sa damakmak na estapa ko no. Pwede ba naman yung nang estapa ka tapos ipapakita mo cheque na blanco na walang presyo, walang pirma? Ano yun? Diba? Dismiss naman lahat, acquitted naman ako lahat. So anong kaso? Asa ng scam? Lalawakan mo utak mo. Magkwentuhan tayo rito, hindi kita i-ignorin. Di ba? Gusto mo mag-comment ka dyan, babasahin ko kahit walang palipad. Pwede naman. May napatunayan ba si Makagago sa mga sinabi niya? Ano ba yung mga issue ko ngayon? Ang issue ko yung mga kinakalkal nilang issue na matagal nang nakalipas, na ako ay aksidenteng na slide ko yung aking kamay na meron pala sa cellphone ko na parang ako'y naka-uniforme. Yun lang naman yung kinakaso. O tapos yung out of context na nasabi ko dahil nagbasa ako ng comment section na palipad na regarding do sa kay MP. Pinalala lang naman nila ng pinalala yun. At sinakyan na nila ng sinakyan. Pero kung titignan mo, walang panloloko doon. Oo. Asa ng panloloko doon, asa ng panggagancho doon. Sa lahat ng issue na nakakabit sa pangalan ko, nagtatanong ako, nasaan doon ang panggagancho? Sige na, ikaw man lang. Mukhang matalino ka naman. Mr. Cadaver. Sandali, baka si Mr. Cadaver to. Basahin natin. Si anak ng puta, sabi niya, kahit na Diyos nakausap mo, di ka pa rin naamin. Ay, diyan ka nagkakamali. Di ba? Do ikaw na mismo nagsabi na anak ka ng puta. Pangalan mo yan eh, nilagay mo anak ng puta eh. Di ibig sabihin, anak ka ng puta. Di ba? Asa ng katinuan doon?
Manaseki, shout out. Di ba? So tinatanong ko lang. Kasi, ano kayo hatol kayo ng hatol. Scammer, panggagancho, scammer, panggagancho. Nasaan? Kung totoo yan, didemanda nyo ako. Dali. Kung totoo yan, kasuhan nyo ako at sasagot ako. Di ba? Lagi nyo lang akong bibigyan ng pagkakataon na lumaban. Pangit kasi pag walang laban. Bigyan nyo ako lang ng pagkakataon na lumaban. Dapat bago kayo humusga, dinidinig nyo yung magkabilang panig. Dinidinig nyo mabuti. Magiging mabuti kayong tao. Kasi kung one-sided ka, walang mangyayari sa buhay natin. Hindi mo alam, nagkakamali ka na rin pala. Hindi mo alam, napapasama ka sa kadahilan ng nakapagsalita ka ng pangit dahil hindi mo na narinig ang panig ng iba. Ganun lang yun. 2020, hinusgahan nyo na nga ako eh. Nasa loob na ako ng kulungan. Bakit di pa kayo tumigil? Bakit tumigil kayo? Dapat tinuloy nyo na. Nakakulong ako noon, at least wala akong laban noon eh. Di ba? Dapat tinuloy-tuloy nyo na eh. Scammer pala ako, di dapat sinampahan nyo ako ng kasong scammer. Eh wala naman kayong sinampa. Di ba? Nanawagan na nga ang NBI noon eh, nung nasa NBI ako. O sa lahat ho ng na-scam nito, pupunta ho kayo. Lahat ibinintang nyo na, kaya show ng agaw pa ako ng lupa. Eh, minana ko yung lupa. Lahat na ibinintang nyo na sa akin. May napatunayan ba ang korte? Wala. Ano findings ng korte? Wala. Shout out dito kay kay Enly Jonak. Shout out din kay Pakundo. Di ba?